Okay? Ganda po mga kapatid sa Zoom at sa Facebook Live. So tayo po ay muling magpapatuloy sa pag-aaral ng pong daily evening devotional. Sa pong ito, tayo po ay pangunahan ng ating pong kapatid, si Sister Eli Rus. So siya po ang ating pong tagapagsalita sa pong ito. Siya po ang mangunguna sa atin. Bago yan, tayo po ay pag-aawitan ng ating pong opening song and opening prayer po ng ating pong kasama sa Zoom na pangunahan ng ating pong kapatid sa Philippine Church. So, pagkatapos noon ay mapapagdana po natin ang ating pong tagapagsalita. Then, kung mayroon pa po tayong malayang oras, tayo po ay maaaring magdagdag sa may mga karagdagan and closing song and closing prayer po ng ating speaker. Ito po ang programa sa pong ito na ang pagkakasunod ng programa. So ngayon, tayo po ay awit ng ating opening song and followed by opening prayer ng ating pong kapatid sa tumpa. Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming nasa langit, muli po kaming nagpapasalamat sa buhay at kalakasan na patuloy niyo pong ipinagkakalob sa amin. Gayon din po sa pag-iingat sa amin sa buong araw na ito. At muli po sa gabing ito, sa amin pong pag-aaral ng inyong mga salita, ay amin pong hinihiling na inyo po nawa kaming samahan. Pagkalooban po kami ng makalangit na karunungan upang amin pong lubos na maunawaan ang mensahe po na amin pong mapapakinggan. Tulungan din po kami na ito po ay aming maisakabuhayan at maibahagi sa mga taong aming kasalamuha upang ang aming pong Panginoong Hesukristo ay makita po sa aming pamumuhay. Patuloy po kaming ingatan, gabayan sa gabing ito at gayon din po ang aming mga mahal sa buhay na hindi po namin kapiling. Maraming pong salamat sa pagdinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, tawagin na po natin ang ating speaker. Good evening, everyone. So here we are for our
daily evening devotional entitled A Sympathizing High Priest. So, the title explained the sympathizing high priest refers that Jesus in the Bible, especially in the book of Hebrews, Jesus is described as our high priest, meaning siya yung tagapagpagitan between us and God. Pero hindi lang siya basta judge or ruler. The word sympathizing means nakakaintindi siya sa nararamdaman natin. Hindi siya distant or walang pakialam. So basically, the title telling us na Jesus understands our struggle, temptations, pains, and weaknesses because He also lived here on earth as human. Kahit perfect siya and walang kasalanan, He experienced temptation and suffering. Kaya when we pray or ask for help, He truly understands us. Hindi siya high priest na malayo sa atin. He is compassionate and caring. So, in the next slide, thou last maintained my right and my cause, thou satest in the throne judging right. So, makikita sa Psalms 9:4, Ages 28:1. So, let's continue with our first paragraph. We do not understand the greatness and majesty of God, nor remember the immeasurable distance between the Creator and the creatures formed by His hand. He who is seated in the heavens, swaying the scepter of the universe, does not judge according to our finite standard, nor reckon according to our computation. We are in error if we think that which is great to us must be great to God, and that which is small to us must be small to Him as well. So, ang message dito is we really cannot fully understand kung gaano kadakila ang Diyos. Kasi minsan, we think using our limited human understanding para sa atin, may mga bagay na sobrang big deal and may mga bagay na maliit lang, pero pag sa Panginoon, iba ang perspective. Kaya God is the creator of the universe, so His wisdom and judgment are way beyond ours. Kaya mali kung iisipin natin yung tingin nating malaking bagay ay ganun din kay God. Or kung ano yung maliit sa atin, maliit lang din sa Kanya. Basically, the paragraph reminds us to be humble. Kasi hindi natin kayang sukatin ang wisdom ng Panginoon gamit lang ang ating human thinking. So let's continue with the next paragraph. Okay. No sin is small in the sight of God. The sins which man is disposed to look upon as small may be the very ones which God accounts as great crimes. The drunkard is despised and is told that his sin will exclude him from heaven, while pride, selfishness, and covetousness go unrebuked. But these are sins that are especially offensive to God. We need clear discernment that we may measure sin by the Lord's standards. So, dito, sinasabi na walang maliit na kasalanan sa harap ng Diyos. Minsan kasi people judge sins differently. So, example, kapag may drunkard, madaling i-judge ng mga tao, sinasabi agad na mali yun at hindi siya makakapunta sa langit. Pero, at the same time, may mga sins tulad ng pride, selfishness, at greed na minsan hindi pinapansin ng mga tao. Parang normal lang, pero actually, these sins are very offensive to God. So the lesson here is that we should not measure sin using human standards. Hindi dapat kung ano lang ang obvious or socially acceptable. Instead, we should look at the sin the way God sees it. Okay, now let's continue. Now, for the paragraph 3, while probation lingers, it does not become one to pronounce sentence upon others and look to himself as a model man. Christ is our model. Imitate him. Plant your feet in his steps. You may professedly believe every point of present truth, but unless you practice these truths, it will avail you nothing. So, AJ 78.4. So, sinasabi dito, ang point ng paragraph na ito is habang may pagkakataon pa tayo to change and grow spiritually, hindi natin dapat i-judge ang ibang tao. Hindi rin dapat isipin natin na perfect tayo or mas mabuti tayo kaysa sa iba. Instead, Jesus should be our example. Siya yung dapat nating sundan sa actions and character. Kahit sabihin pa natin na naniniwala tayo sa truth or sa teachings ng Bible, kung hindi naman natin ito
ina-apply sa buhay natin. So, parang walang silbi yun. So, the message is, belief alone is not enough. Dapat may practice din sa buhay. So, let's continue to the next. We are not condemn others. This is not our work, but we should love one another and pray for one another. When we see one err from the truth, then we may weep over him as the Christ wept over Jerusalem. Let us see what our Heavenly Father in His Word says about the erring. If a man be overtaken in a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. So Galatians 6:1 at also AJ 78:4. Okay, so dito pinapaalala na hindi natin trabaho ang mag-condemn ng ibang tao. Instead, ang role natin is to love one and pray for others. Kapag may nakita tayong nagkakamali or lumalayo sa truth, hindi dapat tayo mag-judge or mag-feel na superior. So instead, we should feel concern and sadness for them. Just like how Jesus cried for Jerusalem, according to the verse in Galatians 6:1, kung may nagkamali, ang goal natin is to help restore them gently and humbly. So at the same time, kailangan din natin mag-ingat sa sarili natin because tayo rin pwede matukso and magkamali. So let's continue. Jesus cares for each one as though there were not another individual on the face of the earth. As deity, he exerts mighty power in our behalf. While as our elder brother, he feels for all our woes. The majesty of heaven held not himself aloof from degraded, sinful humanity. We have not a high priest who is so high, so lifted up, that he cannot notice us or sympathize with us, but one who was in all points tempted like as we are, yet without sin. So, this paragraph shows how personal Jesus' love is. Parang the idea is Jesus cares for each person as if ikaw lang yung tao sa mundo. Kahit marami tayong lahat, His attention and love is still personal. So, as God, Jesus has power to help and save us. But at the same time, He is like the elder brother, meaning He understands our struggles. Hindi siya distant or unreachable. So, He lived here on earth and experienced temptations just like us, but the difference is he did not sin. Because of the experience, he can truly sympathize with our weaknesses and help us overcome them. So that was the end. And for our conclusion, ang passage na ito ay remind us how great God is and how compassionate Jesus is toward us. Minsan kasi as humans, we tend to judge others easily while ignoring our own weaknesses. We also sometimes think that some sins are small and not important, but in reality, God sees sin differently from how we see it. So this devotion also teaches us na being a Christian is not just about believing the truth, but living it daily. Hindi sapat na alam natin ang teachings ng Bible kung di naman natin na-apply sa actions, attitude at treatment natin sa ibang tao. So, the most comforting part of this message is about Jesus being our sympathizing high priest. Hindi siya God na malayo sa atin or walang pakialam sa struggles natin. Instead, He understands our pain, temptations, and hardships because He experienced life here on earth. Kaya when we feel weak, discouraged, or guilty, we can come to Him with confidence, knowing that He truly understands us and wants to help us overcome sin. So, the main takeaway is this: be humble, do not judge others, follow Christ's example, and always remember that Jesus cares deeply for each one of us. His love is personal, His mercy is real, and His help is always available for those who sincerely seek Him. So, thank you for listening and good evening. Okay, maraming salamat po, Sister Eleanor, sa inyong pong pangunguna sa ating po devotional sa hapong ito. So, ating pong napag-aralan dito na every soul ay mahalaga po sa Panginoon. Dahil kinamatayan din ng Panginoon kahit ang mga makasalanan, kahit ang mga tao na hindi sumasampalataya. Kaya sa atin, ang duty natin
ayon sa ating mga nabasa, not to judge them, kundi yung mga sarili ang ating pong iingatan. Ang gawain po natin, sinabi po ng Panginoon na siya po ay namubuhay pa. Panalangin ang ayaw sumampalataya, gawa ng mabuti ang galit sa iyo. Ito po yung pagpapakita ng pag-ibig at sympathy sa ating pong mga na nakikitang nagkakasala. Pero sabi rin naman ng ating mahal na propetesa na kailangan nating sawayin ang kasalanan sa kanyang tamang pangalan. Sawayin natin ng may pag-ibig at kapakumbabaan para sa sumampalataya. At sinabi rin naman ni Santiago na kahit tayo sa sarili natin, alam natin ang katotohanan, pero kung di natin nalalakaran, magiging walang halaga yun sa atin. At wala nga tayong mabibinefit doon. Kaya sabi sa atin ni Santiago, pakita mo sa akin ang iyong pananampalataya na hiwalay sa gawa at ipapakita ko sa iyo ang aking pananampalataya sa pamamagitan ng gawa. Pamamagitan ng bunga. Kasi doon natin makikita. No? So, naranasan ng Panginoon yung mga bagay na yan. Yung harapan, pagkabigo, naranasan ng Panginoon yung mga tukso, mga pagsubok. Ngunit siya po ay hindi nagkasala. Kaya kung tayo po ay lalapit sa Panginoon o ilalapit natin ang ating mga kahilingan upang tayo ay makapanagumpay, palagi siya nandyan upang tayo ay tulungan sapagkat naranasan niya yan. Alala natin na si Kristo po ang atin pong tagapamagitan at kapag tayo ay humingi ng tawad, humingi ng tulong sa harapan ng Diyos sa pangalan ng Panginoong Hesus, ang nakikita niya ay hindi tayo kundi ang ating Panginoon na siyang nagligtas sa atin. So sa punto na ito, alam kong marami dito na marami tayong makikita mga lesson, pero bibigay ko po ang pagkakataon sa ating pong mga kasama dito sa Zoom, baka meron silang karagdagan. Baka meron po kayong karagdagan, mga kapatid. Magandang gabi po. Naririnig po ba ako, Kuya Frank? Opo. So, napaganda po ng ating napag-aralan. No? Very clear po na sinabi kanina ng ating speaker na si Jesus nagpakatawang tao para maabot niya tayo. At hindi lang siya basta ginawa niya yun, kundi pinatunayan niya din na magagawa din natin ano yung nagawa niya. Kasi nagpakatawang tao siya para sa atin, di ba? So wala po tayong reason para magsabi na hindi natin kayang mapanagumpayan ang kahit anong pagsubok. Kasi if we always looking unto Christ talaga, dito natin makikita kung paano niya tayo baguhin, paano niya tayo pakabanalin gaya ng ating Panginoon. Pero sa ating sarili, in our own talaga na pagkakamali at kahinaan, kapag patuloy tayong tumitingin doon, parang syempre, manghihina talaga tayo. Pero ang advice sa atin ng Panginoon, we need to looking unto Christ. Kasi siya yung the end ng ating faith. So we need to search more about His character so that so that ma-develop ito sa ating buhay. Kasi ano yung lagi nating tinitingnan with our faith? Ano yung lagi nating binibehold? Yun tayo. So we need to behold Jesus always. Kahit anumang pagsubok na pinagdadaanan natin, lalong-lalo na nasa lugar tayo na kung saan napakadaming mga pagsubok, susubukin ka talaga. Kahit alam mong nasa gawain ka ng Panginoon, pero napakadaming gagamitin ng kaaway para i-test kung ano yung kahinaan mo. Pero diba, sabi sa atin ng Panginoon na kung saan tayo mahina, doon tayo palalakasin. Kasi doon available yung grace niya. Kasi yung grace niya is ibibigay sa mga undeserving na tao. So nawa malaman natin na tayo, we are all unworthy talaga.
undeserving tayo sa mga bagay na natatanggap natin. But natanggap natin ito by faith. We need to claim it by faith. Kasi ask and it shall be given you, di ba? Lalong-lalo na nasa gawain ka. Minsan, nag-worry ka, baka hindi tayo magpapatuloy sa gawain ito kasi parang we have napakadaming mga bagay na kulang sa atin, kulang din tayo sa mga ability, pero sabi ng Panginoon, kung kulang tayo ng mga karunungan o kaalaman, we need to ask Him by faith and we need to claim it by faith. Thank you po, yun lamang po. Amen. Maraming salamat, Sister Daniela, sa inyo pong karagdagan. So, meron ba po? Ano po ba? So, ay meron pang oras atin pong pag-aaral. So, habang nag-iisip pa po ang ating pong mga kasama, na itong basahin 78.3. Kahit gaano nga daw, sabi dito, no sin is small in the sight of God. The sin which man is disposed to look upon as small may be the very ones which God accounts as great crimes. The drunkard is despised and is told that his sin will exclude him from heaven, while pride, selfishness, and covetousness go unrebuked. Alam natin na mali yung pag-inom ng alak kasi palabo ng isipan, nakakapagpamanhid ng isipan, maging ang ating katawan. Kaya sinabi ni Haring Solomon sa mga manginginom na parang nakasakay sa bangka na hinampas ng mga alon. Ganun ang kanyang pakiramdam. Pero alam natin na mali yun. Alam natin na yun ay hindi kalooban ng Diyos. Pero sinasabi sa atin na kahit yung pride, selfishness, covetousness, parang hindi natin gaanong napapansin na parehong kasalanan nga iyon, kagaya ng pag-inom ng alak. No? Kaya nga sabi sa atin, walang maliit o malaking kasalanan, ito ay kasalanan din naman sa harapan ng Diyos. At ito ay hatulan, hindi ayon sa ating paghatol, kundi ayon sa hatulan ng Diyos. Ano? Hindi sa ating timbangan, kundi sa timbangan ng Panginoon. At sabi rin naman sa atin, na kapag nagkasala ang isa nating kapatid o yung ating kapwa, sabi dito, sabi sa atin sa report na kailangan natin siyang ipanalangin. At may counsel din naman para sa mga kapatiran kung sila ay magkasala. Sa Matthew 18. Dito po sa if a man be overtaken a fault, ye which are spiritual, restore such an one in the spirit of meekness, considering thyself, lest thou also be tempted. Sa Matthew 18 po, binabanggit sa atin na puntahan natin ang ating pong kapatid, isa ka lang, kung siya ay nagkasala laban sa iyo. Tapos kung makinig siya, nakapanagumpay ka sa kanya. Pero kung hindi siya makinig, isama mo ang isa pang kapatid, ang mga matatanda sa iglesia, ang mga nangunguna, at paparoon kayo sa kanya at ipapaalam mo yung kanyang kamalian. Kung hindi pa rin makinig, sa kongregasyon, sa iglesia. Kung hindi makinig, nagawa nyo na ang part nyo, wala kayong pagkukulang doon. So, sa kanya na yung pagkakamaling iyon. Pero sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapakumbaba. So, hindi naman parang itinataboy mo na o ipapamukha mo talaga sa kanya na makasalanan siya. Tayo naman makasalanan din. So, isa sa mga lesson sa atin na gustong ipaalam ng Panginoon sa gabing ito ay yung mga lumayo, bumalik sa pagkakasala ay ipanalangin natin, tapitan natin, ipaunawa natin sa kanila yung daan ng Panginoon pamamagitan ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Dito tayo minsan nagkakamali na nakita natin nagkasala. Tula natin, ganito ka, ganyan ka, lalong lalayo yung kanilang loob. So baka tulan din tayo ng Panginoon sa pamamarang yun. Kaya meron tayong standard na sinusunod, hindi po sa ating sarili. Hindi natin gawain ng humatol. Hindi natin gawain ng magkondina ng ating kapwa o ng ating kapatid. Hindi sa Panginoon natin babalik. Ang sa ating
at ipaunawa natin sa Kanya sa pamamagitan ng pag-ibig at pagpapakumbaba. Wala na po ba? Tayo po ay dadako sa atin pong closing song and closing prayer ng ating pong speaker. Tayo po'y manalangin. Amang banal na nasa mga langit, maraming salamat Panginoon sa mensahe na aming napakinggan na nagpapaalala sa amin na ikaw po ang inyo pong bugtong na anak, ang aming sympathizing high priest. Help us, Father, na anuman ang napanagumpayan ng inyo pong bugtong na anak ay amin po din pong mapanagumpayan dahil wala po kaming magagawa sa aming mga sarili. Tulungan kami na patuloy na tumingin lamang sa inyo sa pamamagitan ni Kristo upang magampanan po namin ang aming mga tungkulin at patawad sa lahat po naming mga kasalanan na nagawa sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, maraming pong salamat muli mga kapatid sa ating pong mga kasama sa Zoom at sa Facebook Live. Muli po, magkakaroon po tayo ng ating pong devotional bukas. Sa umaga po ay alas 5 hanggang alas 6 at sa hapon naman ay sa parehong oras, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. So ito po ang ating pong programa ngayon at God bless po sa ating lahat.